Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, subscribe na po kayo. Papanood din po tayo sa Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Dito po mga kabunyog sa YouTube channel kong ito, sa aking Facebook page na ito. Ito pong talakayan kong ito. Ang maganda po dito, mahaba po ang oras na binibigay ko sa talakayang ito. At saka hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko. Mga ilang topics po ito. Kaya yung mga nagsasabing, attorney, kapapasok ko pa lang sa discussion mo, tapatapos ka na. Dito po hindi. Pag pumasok kayo, makakapanood kayo ng mahaba-habang talakayan. Kaya subscribe na po kayo, follow na po kayo. O ito, pag-usapan natin ito. Mga DDS nagrally sa SC, sa Korte Suprema, sabay ng sa ICC. Ito yung grupong nagsulong nung tinatawag na Tay, kami naman. Naalala nyo yung mayroon silang inilunsad na kampanya, pagpapapirma, signature campaign. Umikot sila sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa mga matataong lugar, mga palengke, mga bus terminals, mga malls, kung saan-saan, kahit sa mga barko, may nakita tayo, nagpapapirma sila. May dala silang van, may tatak ng Tay, kami naman. Itong grupong ito na nagpapirma ng Tay, kami naman, sinubmit na nila sa Korte Suprema yung kanilang mga natipon o nakalap na pirma. Kaya lang, akala ko naman, milyon yung makakalap na pirma. Ano lang naman, parang 162,000 lang yata. Kung hindi tayo nagkakamali, 150, 2,000 o 162,000. Alin man doon. Kaya lang kukunti. Buong Pilipinas na yon. Tapos, akala ko ba, ang daming supporters ng Duterte. Bakit Bakit 162,000? Pero, dahil gusto talaga nilang isabay, sa pag-hearing ng ICC, sinubmit na nila kahit hindi pa umaabot ng 500,000 o 1 million. 162,000. Sinubmit na nila sa Korte Suprema. Hinihiling nila sa Korte Suprema na desisyonan na daw yung habeas corpus petition. Kasi nag-file ng petition ng habeas corpus yung mga anak ni Digong sa Supreme Court. Ay hindi pa dinidesisyonan ng Korte Suprema yon. Kaya yung yung papirma nila na yon, isinabmit sa Korte Suprema para daw magdesisyon na ang Korte Suprema. Isinabay nila ito, yung pag-submit sa Korte Suprema, kasabay sa hearing ni Duterte sa ICC. 4 na araw yung hearings ni Duterte, February 23, 24, 26 at 27. Ngayong araw, last day na. Nung kasabay ng hearing sa ICC ni Duterte, ayan, nagpunta naman ng Korte Suprema ang mga DDS. Nag-submit nung kanilang pinapirma. Kaya lang, kukunti rin. May mga, akala ko naman, ang daming supporters yun. Wala. Wala rin. Kaya lang, talagang gusto lang nilang isabay doon sa rally, ay sa hearing sa ICC. Actually, dapat nga, may malaking rally dito ang mga DDS, sabay sa rally sa Manila, sabay sa hearings kay Duterte sa ICC, pero wala. Hindi na talaga sila nakakamobilize ng malaking tao. Ilang tao lang namomobilize nila, mga vloggers pa. Kahit nga itong rallying ito ng mga DDS doon sa Korte Suprema, mga vloggers Pinapalaki na lang ng mga vloggers doon sa kanilang balita. Sasabihin nila, dumagsa ang mga supporters ni Duterte sa Korte Suprema. Pinuno ng mga supporters ni Duterte ang Korte Suprema, pinuno. Pero ang totoo, iilan lang naman. Anyway, wala talagang hindi naman sila nakakatipo ng malaking bilang. Kahit dun sa papirma na yon, akala ko mga 1 million man lang, hindi. 162,000 nga lang, ilang buwan yun? Halos 3 or 6 na buwan ba yun? Basta matagal yun. Kasi nila yon, talagang ginawa nilang kampanya yon, nag-iikot sila sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Tapos pagdating pala ng panahon, ganun lang, 162,000. Anyway, na yun
talagang suko na yata sila, tinigil na. Wala, hindi na sila nadadagdagan, yun na lang. Kaya yung mga pinagmamalaki ng DDS na napakalakas daw ni Sara Duterte, paano mo masabing napakalakas? Doon nga lang sa papirma ng nila na yun, 162,000 lang buong Pilipinas. Ilang buwan na yun. Katapos yung rally nila, kukunti. Kukunti. Wala. Ngayon, pinipilit nila ang Korte Suprema na magdesisyon na, pinipressure nila. Ay, hindi naman nila mapipressure ang Korte Suprema dyan. Kasi, hindi naman madaling iresolba ng Korte Suprema yun. Hindi naman yan issue lang ng Pilipinas eh. May involved yan na international law. At saka, anumang magiging desisyon ng Korte Suprema dyan, may epekto yan sa International Criminal Court. Kasi, syempre, involved dyan ang ICC. So, anong sasabihin ng Korte Suprema tungkol dyan? Kaya pinag-aaralan pa talaga yan ng malaliman ng Korte Suprema. Saka kahit naman na sabihin pa ng Korte Suprema na hindi nasunod yung tamang proseso sa pag-aresto kay Duterte, hindi naman mapapabalik ng Korte Suprema si Duterte. Ang iniiling kasi nitong mga supporters ni Duterte kaya nagrarally sa Korte Suprema, may dala sila ng mga perma. Kasi ang paniniwala nila kapag naglabas ng desisyon ng Korte Suprema, malaking ano yun, mapipressure ang ICC na pabalikin si Duterte sa Pilipinas. Sos naman. Nangangarap sila ng gising niya. Wala namang pakialam ang Korte Suprema ng Pilipinas sa ICC. International Criminal Court yan. Kahit maglabas ng desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas na illegal, unconstitutional yung pagkakaaresto kay Duterte, hindi naman susunod yan ng ICC. Bakit ano naman pakialam ng ICC sa desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas? Ay di ba mayroong resolution nga yung Senado, di ba? Yung sinusuportahan ng mga senador, yung house arrest ni Duterte. O, sumunod ba ang ICC doon? Hindi. Ang desisyon ng ICC ay hindi payag ang ICC sa interim release. Kahit pa gusto ng Senado ng Pilipinas, wala yun. Wala yan. Kaya actually, kahit pa nga maging presidente si Sara, sabihin pang magpresidente si Sara, hindi naman susunod ang ICC dyan. Ano yan eh, hindi naman under ng gobyerno, nakailalim ang ICC sa gobyerno ng Pilipinas. Kahit ng Korte Suprema ng Pilipinas. Hindi yan. Ewan ko dito sa mga DDS na ito. Hindi yata, alam ba nilang pinagagawa nila? Alam ba nilang pinagagawa nila? Nagrally sila nung isang araw eh. Pinipressure nila ang Korte Suprema na magdesisyon na doon sa habeas corpus. Siguro, ipapadala nila kay Kaufman yung desisyon na yan ng Korte Suprema. Kahit naman may desisyon ng Korte Suprema, hindi naman obligado dyan na sumunod ang ICC. International Criminal Court yan. Saka crimes against humanity yan. Crimes against humanity. Anyway, bahala na itong mga DDS na to. Ito mga kabunyog, mga kababayan, si General Torre, dahil mainit na issue nga ngayon itong si Duterte dahil nagkakaroon ng confirmation of charges hearing sa ICC, syempre, hindi maiwasan, mapag-usapan na naman si General Torre. Ay siya ba naman ang nag-aresto dyan kay Duterte? Di ba? Siya yun. Kaya dyan halos sumikat si General Torre. Ang una yung pag-aresto kay Kibuloy. Katapos yung pag-aresto kay Duterte. O ngayon, tinatanong si General Torre ng media o ng mga nag-i-interview sa kanya, may pagsisisi po ba kayo? May pagsisisi po ba kayo sa ginawa niyong pag-aresto kay FPRRD o kay dating Presidente Duterte? Ang sagot ni General Torre, hindi, sabi niya. Hindi, sabi niya. Wala, hindi ako nagsisisi, sabi ni General Torre. Hindi raw siya nagsisisi. Kasi para sa kanya, trabaho lang yun. Trabaho lang yun, walang personalan. Para sa kanya, yung ginawa niya ay demand. Demand ng kanyang tungkulin at trabaho. Kasi nung panahon na yan, nang inaresto si Duterte, CIDG chief siya eh. Hindi pa siya PNP chief noon. CIDG. Siya ang pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group. Kaya bilang hepe ng CIDG, siya ang inatasan noon na mag-aresto kay Duterte. Kaya ang ginawa ni General Torre noon bilang CIDG chief, kasama niya yung mga tauhan ng CIDG, ng PNP, hinintay nila si Duterte na magland yung eroplano doon sa NAIA 3, galing ng Hong Kong. Si Duterte din kasi noon, nasa Hong Kong,
Kasi nagtipon yung mga DDS doon. Alam na, may information na sila Duterte na may lumabas na ngang arrest warrant at posible siyang arestuhin. Doon pa lang sa Hong Kong, tinanong na si Duterte. Tinanong na siya doon. Mr. President, no, Mr. Former President, ano pong masasabi niyo? Mayroon na raw pong arrest warrant ang ICC. O, ang problema doon, habang nasa Hong Kong siya, nagyabang pa si Duterte doon, di ba? Pinakita yun doon sa hearing sa ICC. Ha? Ha? Tinawag niyang mother, ano, alam niyo na, yung mura. Ha? Minura niya yung ICC. O. Kaya ang hindi niya alam, pagdating niya ng NAIA, nandun na pala si Torre, naghihintay na. Binabluff pa nila si Torre kung ano-anong mga ginagawa nila Duterte, nila Media Aldia, nila Atty. Martin Delgra. Hindi naman nila nababluff si Torre. Ha? Hinahanapan si Torre. On what basis are you arresting me? On what basis? On what legal basis? Siyempre, abogado si Duterte. Ay, sinasagot naman siya ni Torre. Mr. President, Mr. Former President, sinasabi niya yung legal basis. Ayaw naman ni Duterte. Sinisindak nila si Torre na maano ito, matakot. Oo, actually tinakot talaga si Torre na pag natapos siyang maging sa PNP, kakasuhan siya. Pero hindi natakot si Torre noon. At nung medyo napapatagal na, napapahaba na, ilang oras na, 12 hours na yata. Ayun, winarningan niya na, Mr. President, kailangan na po naming arestuhin kayo. Humaharang si Media Aldia noon, humaharang sila Atty. Martin Delgra. Sinabihan ni General Torre, ano po kayo? Kakasuhan namin kayo. Pupusasan namin kayo, obstruction of justice. Ay pagsabi ni Media Aldia, sige, pusasan mo. Pupusasan talaga ni Torre. Tumayo na si Duterte noon. Pumayag na siyang mag-cooperate, no? Nagpa-aresto na siya. O ngayon, tinatanong si General Torre, nagsisisi ba siya sa ginawa niyang yun? Ay sabi ni General Torre, ginawa niya lang naman yung trabaho niya. Wala naman sa kanyang yun. Saka kung may pagsisisi siya, wala daw siyang pagsisisi. Ginawa niya ang tungkulin niya. Tungkulin niya yon bilang CIDG chief at siya ay inatasan na mamuno sa pag-aresto kay Duterte. Hindi niya yung pinagsisisihan. Kasi trabaho niya yon, ginawa niya lang yon, walang personalan. At sabi niya pa nga ni General Torre, saka maraming pinatawag na daw siya dyan tungkol dyan sa issue na yan. Nagkaroon na ng pagdinig sa Senado ang komite ni Senadora Amy Marcos. Umattend na daw siya doon. Sinagot na daw nila yung mga issue na yan na illegal yung ginawa nila kay Duterte. At saka may mga kaso daw siya niyan. Hinaharap niya na daw yan. Wala daw sa kanyang problema yun. Pero kung tatanungin siya, nagsisisi ba siya sa pag-aresto kay Duterte? Hindi, wala daw siyang pagsisisi. Yun ang sabi ni General Torre. Kaya sa ngayon, dahil nga si Duterte ay may hearing sa ICC, sabi niya, siya daw, wala naman daw siyang mga doon, kumbaga guilt feelings o kung ano man, basta siya, ginawa niya ang trabaho niya, hindi naman daw sinaktan si Duterte, wala naman daw kaguluhan nangyari, kaya sa tingin niya, wala siyang dapat pagsisihan. Okay? O ito mga kabunyog mga kabayan, ito namang si Atty. Vic Rodriguez, dating executive secretary ng administrasyon ni Marcos. Ito yung unang executive secretary ni Marcos o ni PBBM. Pag upo ni PBBM, ito yung kanyang ginawang executive secretary dahil sa matagal na panahon, itong si Vic Rodriguez, ito yung abogado ni PBBM sa kanyang protest kay dating Vice President Leni Robredo. Panahon ng kampanya, ito yung kanyang tagapagsalita, spokesperson. Kaya nung manalo ang unit team, ginawa siyang itong si Atty. Vic Rodriguez, siya kaagad yung ginawang executive secretary. Kaya lang hindi pa nga nakakaupo yung lahat halos ng mga appointment sa mga juicy positions, yung mga mga Bureau of Customs, BIR, yung maraming pera. Ang linagay doon, mga tao ni Atty. Vic Rodriguez, yun yung mga tao daw ni Vic Rodriguez yun. So siguro nag-react si Lalisa Araneta. Ano ba yan? Yung mga positions na may malaking mga pagkakapirahan tulad ng Philippine Ports Authority, yung customs, mga tao daw ni Vic Rodriguez ang nilagay. Pagkatapos yung controversial na importation ng asukal.
Ay 'di ba biglang pumutok 'yun, yung biglang nag-import ng napakalaking kantidad o quantity o volume ng sukal. Hindi naman 'yun mai-import kung walang pirma ang presidente kasi siya yung DA secretary noon, tumatayong DA secretary. Sinong nag-inisyal doon para sa presidente? Ayun, inimbestigahan yon. Doon nasalang si Vic Rodriguez. Kaya ito, bagamat sinasabing nag-resign, kung anong rason, personal, ang totoo, pinag-resign ito. Ang totoo. So masama ang loob niya ngayon sa Marcos. Bigla siyang lumipat ngayon sa Duterte. Tumakbo pa siyang senador sa Duterte, hindi naman siya nanalo itong si Vic Rodriguez. Mukhang tatakbo uli sa 2028 si Vic Rodriguez at talagang ito ngayon dahil sa sama ng loob niya sa Marcos, ah, talagang aktibo ito sa pag-organize. Siya yung nag-organize ng mga maisog chapter sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar sa abroad. Umiikot ito lagi si Vic Rodriguez, kasama nila Mike Defensor. Yan yun. So ngayon, dahil sa mga maiinit na issue sa mga Duterte, tapos magsisimula na ang impeachment kay Sara, may panawagan itong si Atty. Vic Rodriguez. Sabi niya, kinakailangan natin siyang tulungan, si Sara daw. Protektahan natin. Ito na ang ina ng sambayan ng Pilipino, ang ina ng Republika ng Pilipinas, ang ilaw ng ating tahanan, Inday Sara, the President. Wow! Ina daw ng bayan si Sara. Ha? Ito, ito na naman si Atty. Vic Rodriguez. Magsisip-sip na naman kay Sara eh. Parang katulad nung ginawa niya nun kay PBBM. Ha? Ha? At ano to? O ngayon, kasi siyempre maraming nagsasabi na si Sara Duterte ang frontrunner o pinakamalakas na panlaban sa presidente. Eh mukhang gusto na namang makabalik ni Vic Rodriguez sa Malacanang. Baka gusto niyang kumuha ng mataas na posisyon o kaya susugal siya dito kay Sara. Kasi wala na, hindi naman siya makakabalik na sa administrasyong Marcos. Sinipa na siya doon. Saka siya alam niya naman, hindi na. Ano na yan, masama na ang loob ni Vic Rodriguez sa gobyerno ni Marcos sa administrasyon. Kaya dito na siya sumusugal, dito na siya tumataya kay Sara. So dahil sa tingin nila malakas si Sara, baka ito na yung magsunod na presidente, talagang todo papel ngayon, epal itong si Vic Rodriguez. Imaginin mo tawagin si Sara inak ng bayan, hindi na nahiya ang mga itong tawagin si Sarang inak ng bayan. ha? Anong masasabi nyo? Ina ng bayan daw si Sara Duterte? Mga kabunyog, mga kababayan. Ewan, ewan ko dito sa anong ito. Sabi ni yan protektahan daw si Sara. Ito na ang ina ng sambayan ng Pilipino, ang ina ng Republika ng Pilipinas. O ito matindi, ilaw ng tahanan. Ilaw ng tahanan. O sige nga, protektahan ninyo si Sara. Magsisimula ng impeachment niya next week. Tingnan natin kung kayang protektahan, anong klaseng proteksyon ang sinasabi ng mga DDA. Protektahan daw si Sara. Huhubaran si Sara sa Kamara, yung pagdinig ng Justice Committee. Huhubaran si Sara diyan kay Madriaga, yung mga accounts niya sa bangko, confidential funds, pagbabanta niya sa buhay ng presidente. Huhubaran siya diyan. Ang tanong, paano naman poprotektahan ng mga DDS? Magrarally sila? Ilang beses na silang nagpapatawag ng rally, hindi naman dumarami ang tao, ilan pa rin lang. Anyway, mukhang pumapapel na naman itong si Vic Rodriguez. Nag-aambisyon yata na pag nanalo si Sara, mabibigyan siya ng cabinet post. Kaya ngayon, kahit nakakapangilabot, tinatawag niya si Sarang ina ng bayan. Protektahan natin. Kailangan natin siyang tulungan. Ito ang ina ng bayan. Wow. Parang hindi ba kinikilabutan tong si Vic Rodriguez sa mga sinasabi niya? Si Sara, ina ng bayan? Ina ng bayan. Patroness of confidential funds. Ganun ba? Ina ng bayan? Ano to? Anong tawag dyan? Patroness of confidential funds. Yan yung dyan. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.